Lumipas ang mga araw at kasabay noon ang paglalim ng nararamdaman ko para kay Rafael. Gayunpaman, patuloy na naging bulag siya sa damdamin ko para sa kanya. Ilang linggo na ang nakalipas pero wala pa rin nababanggit ang Lolo Miguel sa kondisyon niya kay Rafael. Marahil kapag nanganak na ako ay sa kanya tuluyang tutuparin ang pangako kay Rafael na ipaubaya sa kanya ang pagpapatakbo ng milenya. Ang totoo ay ipinagpapasalamat ko pa nga iyon dahil nakakasama ko pa si Rafael. Oras na makuha na ni Rafael ang milenya ay pihadong ang paghihiwalay na namin ang kasunod. Sa ngayon, susulitin ko muna ang araw na asawa niya ako. Kahit papaano ay kontento naman ako sa sitwasyon namin. Hindi na namin napag-usapan ang namagitan sa amin sa hotel at hindi na rin iyon na ulit pa. Nakabalik na rin ako sa trabaho at wala na akong naging balita kay Jonah. Hindi na rin ako nagkaroon ng panahon na isipin pa siya at wala na rin akong balak na ipagkalat pa ang natuklasan kong lihim niya. Sa trabaho ay halata ko ang higit na maayos na pakitungo sa akin ng mga kasamahan ko, lalo na ang boss namin. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Rafael sa tabi ko nang mapansin kong iba ang binabagtas sa daan ni Larry. Sinundo nila ako buhat sa trabaho at wala naman siyang nabanggit na pupuntahan namin. Nagpapatahi tayo ng gown para sa'yo. We'll be attending a gala next week. Tipid na sagot niya habang nakatutok ang mga mata sa cellphone. Para saan yung gala? Millennia organized that annually to raise money for the Millennia Foundation. Paliwanag niya. Dumating kami sa shop at agad akong sinukatan ng mga store staff. Hindi ko maiwasang mailang sa mga mata ni Rafael na nakasunod sa bawat kilos ko. If I hadn't know better ay iisipin kong nagagandahan siya sa akin dahil panay ang sulyap niya. Pero paanong mangyayari iyon? Ni ako ay hindi nagagandahan sa sarili dahil sa epekto ng pagbubuntis sa aking katawan. Nang matapos ay agad akong lumapit sa kanya. Sigurado ka bang isasama mo pa ako? Nakakahiya kasi ang laki na ng tiyan ko. Oo naman, buntis ka Angela kaya malaki ang tiyan mo. I'm sure people will understand. Natatawang sagot niya. Sumimangot lang ako. Hindi ko naisip na kailangan ko nga palang sumama sa kanya sa mga ganitong pagtitipon bilang asawa niya. Sa pagpapanggap namin ito, ang pagsama sa mga party lang ang ayaw na ayaw ko. Hindi ko na namalaya ng mga araw. Tumuntong sa 6 na buwan ng aking tiyan at ngayon na ang gala night na pupuntahan namin ni Rafael. Isinukat ko ang gown at natatawa ko sa itsura ko. Kitang-kita ang malaki kong tiyan at hindi ako sanay. Ramdam ko rin ang bawat galaw ng bata sa sinapupunan ko at kung minsan nga ay nagugulat pa ako. Baby, may pupuntahan tayo. Behave ka lang ha? Kausap ko sa tiyan ko habang masuyong hinaplos iyon. Napangiti naman ang makeup artist na siyang nag-aayos sa akin. Personal pa siyang nagtungo sa mansyon ni Rafael para tulungan akong mag-ayos. You look lovely, Miss Angela. Napakagandang buntis mo naman. Puri niya sa akin. Nahihiyang ngumiti lang ako sa kanya. Naglakad na kami patungo sa sala at namataan ko doon si Rafael na naghihintay. His lips parted when he saw me. And I noticed the spark of admiration in his eyes. Ang ganda mo naman, Ma'am Angela. Bulalas din ni Aling Neng at napapalakpak pa habang pinagmamasdan ako. Hindi kaya binobola lang nila ako? Sa nakikita ko sa kanila ay parang gusto ko na nga maniwala na ang ganda ko ngayong gabi. Agad na lumukso ang puso ko nang tumayo si Rafael at humakbang palapit sa akin. He looked so dashing in his formal suit. Nakaka-insecure talaga ang kagwapuhan niya. Are you ready? We need to hurry up so that we won't be late. I can tell he's happy because his eyes are brilliant. Ngumiti lang ako sa kanya at inabot ang braso niya. Magkasabay na kaming naglakad habang hatid kami ng tingin ni Aling Neng at Jessica. Sa labas naman ay naghihintay si Larry. By the way, you look great. Pahabol pa niyang puri bago kami tuluyang sumakay ng sasakyan. Agad na nag-init ang pisngi ko sa simpleng papuri niyang iyon. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa isang 5-star hotel kung saan gaganapin ang gala
na inorganize ng company nila Rafael. Hindi ko na nagawang iwasan ng media at ilang mga kilalang tao sa bansa. Lahat sila ay bumati sa amin habang papasok sa malawak na bulwagan. Namataan agad ang pamilya ni Rafael na naghihintay sa amin. Rafael, Angela, my gosh, ang apo namin, he's getting bigger. Masayang salubong sa amin ang mami niya at agad na po na ang nakaumbukong tiyan. Nakangiting bumaling siya sa akin at nagbeso. Kumusta ka, iha? Okay naman po, ma, sagot ko. Sa kagustuhan niya ay mama at papa ang itawag ko sa kanya. Kahit pa, nahihiya ako. Ang ganda mo lalo, puri niya. Ang daddy naman ni Rafael ay nakangiti ding bumati sa akin. Hindi tulad nung nakaraan ay higit na madalas siyang nakangiti sa akin. Marahil ay napaniwala namin siya sa aming mga kasinungalingan. Bahagya pa akong nagulat nang mamataan si Krista sa tabi nila. Hello ate, nakangiting bati niya. Hello Krista, ganting bati ko sa kanya. Ilang minuto pa kaming nagkumustahan ng buong pamilya habang si Rafael ay naging busy na sa pakikipag-usap sa ilang mga kapwa niya negosyante at may mataas na katungkulan sa kumpanya nila. Habang pinagmamasdan ko siya ay lalo akong humahanga sa kanya. Kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga businessman doon na ang karamihan ay higit na matatanda sa kanya. Maya-maya ay tinawag na si Don Miguel para magbigay ng kanyang mensahe. Nakangiti akong pumapalakpak habang nakamatsyag sa Don nang mahagip ng mga mata ko si Grace na nakatayo doon di kalayuan sa pwesto namin. Agad na nabura ang ngiti ko. She looks stunning in her gown and I'm beginning to feel insecure. Nilingon ako ni Krista at alam kong napansin niya ang pagbabago ng mood ko. That girl, ang kapal na mukhang magpakita dito na parang wala lang after what she did to Kuya Rafael. Inis na bulong niya. Don't let her affect you. Okay lang naman ako, don't worry about me. Napangiti ako sa nakikitang pag-aalala sa magandang mukha ni Krista. Muli kong itinuon ang mga mata kay Grace. Pero ang nakatawag ng pansin ko ay ang lalaking lumapit at bumulong sa kanya. It was Oliver. Sinulyapan niya ako at nagtama ang aming paningin. Mabilis kong iniwas ang mga mata. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Hindi ko hahayaang makita niya sa mga mata ko ang pag-aalala. Hindi niya dapat malamang naaapektuhan ako sa presensya ni Grace. Hinanap ko si Rafael sa karamihan ng bisita. Naroon siya sa tabi ng daddy niya at seryosong nakikinig sa Lolo Miguel niya. Masayang tinapos ni Don Miguel ang mensahe. Hindi ko na magawang ngumiti dahil ang atensyon ko ay nasa bawat kilos na ni Grace. Pasimple kong pinagmamasdan kung lalapitan ba siya ni Rafael. Kaya gano'n na lang ang gulat ko nang imbes ay nakangiting humakbang siya palapit sa akin. Halata din ang pagkagulat ni Krista at natahimik siya sa tabi ko. Hi Angela, bati niya sa akin. Hindi ko alam kung paano si Grace pakikitunguhan. Napansin ko din ang pagkabahala sa mga mata ng mga tao sa paligid namin. Sigurado ako na sila yung mga nakakaalam ng nakaraan ni Rafael at Grace. Hello Grace, ganting bati ko. Oh, I'm surprised. Akala ko ay hindi mo ako kilala. Bahagya pa siyang tumawa. Mahirap ang hindi ka makilala. Lalo pa sa nakaraan yun ni Rafael. I'm here to offer Rafael a business opportunity, so don't worry about it. Humahanap lang ako ng tiempo para makausap siya ulit. I'm hesitant to bring it up to him at your wedding. I figure it wasn't the right time. Anong business? Hindi ko yata gusto ang ideya na mag-partner sila ni Rafael sa isang negosyo. Oh, something about cars, you wouldn't understand. Madiin kong kinagat ang labi para pigilan ang sarili na pagsalitaan siya ng hindi maganda. Paano niya nasabi na hindi ko maiintindihan ang negosyo na ino-offer niya? Kung hindi mo napapansin, Rafael loves car. Silang dalawa ni Oliver. Pero of course, si Rafael muna ang inaalok ko. I know he loved car this opportunity. Alam ko kung gaano niya pinangarap ito noon. Sana si Oliver na lang muna ang unang inalok mo. Malamig na sagot ko. Hindi ko kailangang ipakita sa kanya na natutuwa ako. Kahit pa ang alam ko
na sa aming dalawa ay ako ang talo. Sa ngayon ay paninindigan ko na muna na ako ang asawa ni Rafael, kahit pa sa papel lang iyon. Unti-unti namang nabura ang ngiti ni Grace pagkarinig sa sinabi ko. Akmang magsasalita siya pero napigil iyon sa pagdating ni Rafael. Grace? Halata ang pagtataka niya. Saglit siyang tinitigan ni Grace at halatang natulala siya sa pagkakita sa babae. Walang nagsasalita sa kanila at basta lang sila nakatitig sa isa't isa. I felt completely out of place. Hindi ko na kayang tagalan ang sitwasyon ko kaya ako na ang nagpaalam. Excuse me, paalam ko at mabilis akong naglakad papalayo. Angela, tawag niya sa akin pero ang mga luha ko ay nagbabadya ng kumawala kaya lalo ko pang binilisan ang paglalakad. Rafael, I have something to tell you. Hindi pa ako nakakalayo at narinig ko pa ang boses ni Grace na pumigil kay Rafael. Nilingon ko sila at nakita ko ang atensyon ni Rafael ay nasa babae na. Para akong sinaksak. Napailing na lang ako pagkakitang magkausap na sila. Patuloy lang ako sa paglalakad at bala ko ay magtungo muna sa restroom pero mabilis akong hinarangan ni Oliver. Naniniwala ka na ba sa akin? Look at them. Kitang-kita kay Rafael na mahal niya pa rin si Grace hanggang ngayon. I know the truth, Angela. Alam ko kung bakit kayo nagpakasal. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Alam ni Oliver ang kasunduan namin ni Rafael. Paano niya nalaman at sino ang nagsabi sa kanya? Baka sa mukha ni Oliver ang pang-iinsulto habang nakatingin sa akin. Pilit kong itinago ang pagkabahala dulot ng mga sinabi niya. Hindi niya dapat makita na apektado ako. Really? Alam mo kung bakit kami nagpakasal? Kalmadong tanong ko. Oo, nabuntis ka ni Rafael, hindi ba? At dahil mukhang pera ka naman, nagdemand ka naman na panugutan ka niya. Alam mo noon pa ako nag-iisip kung bakit ka tumagal sa akin ng 6 na taon. Ngayon alam ko na, pera pala ang habol mo. At ngayon na nakilala mo si Rafael at sakto na nabuntis ka pa niya. Sinamantala mo ang sitwasyon. Sa tingin mo ay mas mayaman siya? Kaya ka pumayag ka agad magpakasal? Nagpanting ang tenga ko sa narinig. Hindi ko napigilan ang sarili at umigkas ang kamay ko para padapuin sana sa pisngi niya ang isang malakas na sampal. Pero maagap niya iyong napigilan. Ang kapal na mukha niyang sabihin ako ng mukhang pera. Nag-init agad ang sulok ng mga mata ko dahil sa sama ng loob pero di alintana ni Oliver iyon. Habang mahigpit na hawak ang kamay ko, ay patuloy siyang nagsasalita. Well, guess what? He just using you. Alam mo kung bakit? Dahil may kondisyon si Lolo Miguel na kailangan niya makapag-asawa para tuluyang mapa sa kanya ang milenya. Iyon lang ang tanging gusto ni Rafael at hindi ikaw. Wala akong pakialam. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin dahil mahal ko si Rafael. Karma mo na yan dahil sa pagiging manggagamit mo. Dahil hindi kanya mahal, si Grace ang mahal niya. Nakakaawa ka lang, Angela. Binitawan niya ang kamay ko at halos matumba ako dahil bahagya pa niya akong naitulak. Ang sakit ng puso ko. Ramdam na ramdam ko ang pagsisikip niyon dahil sa sama ng loob. Bukod sa matinding galit kay Oliver, ay kaakibat noon ang sakit dahil alam kong totoo ang sinasabi niyang hindi ako mahal ni Rafael. Kailan kita ginamit, Oliver? Bakit kailangan mo akong saktan ng ganito? Mahinang tanong ko sa kanya. Napakasakit lang na lumalabas sa kanyang bibig ang mga masasakit na salitang iyon na para bang wala kaming pinagsamahan. Alam niya na minahal ko siya ng totoo noon at kailanman ay hindi ko pinag-interesan ang yaman niya. Tila naman siya natigilan pagkakita sa reaksyon ko. Nawala ang galit sa mga mata at biglang lumambot ang ekspresyon niya. Guilt crossed his eyes at akmang hahawakan niya ako pero mabilis kong pinalis ang kamay niya. Nagmamadaling naglakad ako papalabas ng hall. Hindi ko kayang may makakita sa akin ng ganito. Madami akong nakasalubong na bisita pero dahil hindi ko katabi si Rafael, isa man sa kanila ay walang nakakilala sa akin. Kahit na anong pigil ko ay mabilis na kumawala ang mga luha sa aking mga mata. Angela, I'm sorry.
Kahit hindi ako lumingon, ay alam kong nakasunod sa akin si Oliver. Ayaw ko na siyang makausap pa. Pagdating sa labas ng hotel, ay hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko o saan pa ako pupunta para lang makatakas sa sitwasyon. Sa isang madilim at hindi matao na bahagi ako tumigil sa paglalakad. Doon ko pinakawalan ang mga hikbi. Sumasakit na ang ulo at lalamunan ko sa pagpipigil ng iyak. Narinig ko ang mga yabag ni Oliver na papalapit sa akin at lalo akong nakaramdam ng inis. Angela? Ano pa bang gusto mo, Oliver, ha? Lubayan mo na ako. Bakit ba kailangan mo pa akong saktan? Hindi ka pa ba masaya? Nagtagumpay ka na. Nagawa mo na akong saktan ulit. Sigaw ko, saka siya hinarap. I'm sorry. Please huwag kang magalit sa akin, Angela. Pakiusap niya. Napakalungkot na mga mata niya. Ramdam kong gusto niya akong lapitan at hawakan, pero natatakot siya. Ang mga mata niya ay nakikiusap. Hindi ko na siya maintindihan. Kanina lang ay galit na galit siya sa akin. Pagkatapos ngayon ay nakikiusap siya. Angela, wag mo akong lapitan. Agad akong umatras palayo nang humakbang siya palapit sa akin. Natigil naman siya na makita ang reaksyon ko. Nabasa ko ang pagguhit ng sakit sa kanyang mga mata. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit parang nasasaktan siya ngayon? What are you doing here with my wife? Nanuyo ang lalamunan ko at parang tinambol ang dibdib ko pagkarinig sa mapanganib na boses ni Rafael. Buhat sa likod ni Oliver ay nagtama ang mga mata namin. His dark eyes are getting even darker with rage. Humakbang siya papalapit sa akin at walang imik na hinawakan ako sa braso. Naglakad na siya pabalik sa hotel at parang robot na sumunod lang ako sa kanya. Nilampasan namin si Oliver na nakamasid lang sa amin. Pero bago pa man kami makalayo ay nagsalita siya. Alam mong sakin pero pinatos mo pa? Biglang natigil sa paghakbang si Rafael. Kasabay noon ang panandaliang pagdigil din ng pagtibok ng puso ko dahil sa kaba. Lalong nagdilim ang mukha niya dahil sa sinabi ni Oliver. Nilingon niya ang pinsan at sa isang iglap ay kinuwelyuhan niya ito. Rafael, awat ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Stop talking to her, Oliver. I am warning you. Stay away from her. Banta niya sa mababa pero mapanganib na boses. Why? So I won't tell her how much you still love Grace? Para hindi ko sabihin sa kanya na ginagago mo lang siya? Nakakalokong sagot ni Oliver. Rafael, sigaw ko nang makita kong inupakan niya ng suntok si Oliver sa mukha. Agad na bumagsak si Oliver sa sementadong daan at naago nila ang atensyon ng ilang tao sa lugar. Akman lalapitan niya pa ulit ito kaya hinawakan ko na siya sa braso para pigilan. May ilang kakilala at security ng hotel na rin ang lumapit para pigilan sila. Diyan ka magaling, Rafael. Sinasabi ko sa'yo, babagsak ka din. Hindi pa awat si Oliver at patuloy pa rin siya sa pagsasalita kahit napigil na siya ng mga security. Namataan ko na rin si Larry na agad na lumapit sa amin. What is happening here? Napapitlag ako sa britonong boses ni Don Miguel. Nanginig ako sa kaba sa posibleng mangyari. Namataan ko din ang mga magulang ni Rafael at maging si Tita Maricel. Oliver! God! What happened? Agad niyang dinaluhan ng anak at sinipat ang pasa sa mukha pero pinalis lang nito ang kamay niya. Stop acting, asik ni Oliver sa ina. What? Oliver, where are you going? Nag-aalalang tanong ni Tita Maricel sa kanya. Tumalikod na si Oliver at naglakad patungo sa sasakyan. Hindi na niya pinansin pa ang ina na patuloy na humahabol sa kanya. Paglingon ko kina Don Miguel ay malungkot na pinapanood lang nila ang mag-ina. Pasensya ka na iha kay Oliver kung minsan ay ganyan talaga siya. I hope you understand. Ikaw naman Rafael, sana ay hindi mo na lang siya pinatulan. Si Don Miguel ang lumapit sa akin at humingi pa rin ng pasensya. Napapikit ako. Kung malalaman nila ang dahilan kung bakit sila nagkagulo ni Rafael, siguradong magagalit silang lahat sa akin. Sinulyapan ko si Rafael na tahimik lang
pero bakas pa rin ang inis sa mukha. Lo, we have to go. Wala na akong interes tapusin ang programa. I'm sorry. Imbes ay sagot niya sa lolo. Wala namang nagawa si Don Miguel, kundi sumang-ayon. Go, hindi na rin tama na makisaya ka pa rito. After what happened, makakaagaw ka lang lalo ng atensyon sa mga tao. Anito. Ang mami niya ang unang nag-react. What? Pero Rafael, hindi pa man lang nagsisimula. Let them live, Donna. Ako na ang bahala. Sige na, Rafael. Salo ng daddy niya. Hindi na niya hinantay ang sagot ng mami niya. Agad na siyang naglakad patungo sa sasakyan at napipilitang sumunod ako sa kanya. Habang naglalakad ay nahagipan ng mga mata ko si Grace na nakamasid sa amin sa di kalayuan. Bakas ang pag-aalala sa mga mata niya. Alam kong napansin siya ni Rafael dahil bahagya pa siyang napahinto sa paglalakad. Muli, nabalot ng kakaibang lungkot ang aking puso. Wala kaming imikan ni Rafael sa sasakyan hanggang sa makarating kami sa mansyon niya. Maging si Larry ay iwas na iwas din sa amo. Ang kanina ay masayang gabi ay napalitan ng lungkot. Alam kong galit siya sa akin. Marahil, minasama niya ang pagkakita sa akin at kay Oliver na magkasama. Maging ang mga kasambahay namin ay nahulaan na nagalit si Rafael nang dumating kami. Binati nila si Rafael pero dire-diretso lang siyang umakyat sa ikalawang floor. Nagtatanong ang mga mata nila nang tumingin sa akin. Bahagya lang akong umiling saka sumunod kay Rafael sa kwarto. Naabutan ko siyang nagbibihis. Rafael, mali ang iniisip mo. Simula ko. I don't know if I can still trust you, Angela. Nawala lang ako saglit. Naroon ka na ulit kay Oliver? Hindi mo ba talaga siya kayang matiis? Paano kung makita kayo ng pamilya ko? Inis na sagot niya. Siya ang lumapit sa akin. Hindi na siya nagsalita. Tiningnan lang niya ako pagkatapos ay umiling. Kahit pa hindi siya magsalita, ang mga mata niya ay puno ng disappointment ay sapat para masaktan ako ng lubos. Hindi na siya naniniwala sa akin. Gusto kong magpaliwanag pa pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon dahil lumabas na siya ng kwarto. Marahil ay doon na siya sa kabilang kwarto magpapalipas ng oras. Nanghihinang napaupo ako sa kama. Kasalanan ko ang lahat. Hanggang kailan ko kaya mapapanindigan ang magulong sitwasyon namin ni Rafael?